Kahapon, kausap natin na National Security Council si Undersecretary Alex Lopez at nabanggit niya na merong kongreso ng mga mangingisda. Oo. Nagtipon-tipon yung mga mangingisda po na meron pong interes sa West Philippine Sea para pag-usapan kung paano po nila isasagawa yung, siyempre, kinakailangan po nila mabuhay. Ang kanilang pamumuhay yung pangingisda, mga kapuso. Doon sa dagat na pinupuno ng Chinese vessel. Yung National Maritime Council ang ating nakausap kahapon, sorry, no? Ang National Security Council ngayon, ang ating makakausap, ang Assistant Director General na si Jonathan Malaya. Sila pala kasi linya. yung nasa likod noong Kongreso ng mga mangingisda. Para siguro i-organize na sila ng maayos. Sige nga. Para mas maging, kung may militia ang China sa ating West Philippine Sea, Meron yung bang- ating na mga mangingisda ang ating sariling ganong bang grupo ang mangyayari. Kaya lang ang militia ng China, Weng, armado. Yun lang. Ang ating mangingisda rito, hindi. No? Hindi. Meron na nangyaring Fishermen's Congress kahapon. Alamin natin kung ano ang naging kaganapan. Si Assistant Director General Jonathan Malaya nasa ating linya. ADG, good morning. Si Joel Sumeng po ito. Good morning, sir. Yes, good morning Weng, good morning Joel, at magandang umaga po sa lahat ng libo-libo niyong taga-subaybay. Salamat. Umaga, kasama ako dyan. Yeah. Salamat, Thank salamat you. sa inyong pagtanggap ng aming imbitasyon. Sige nga, balitaan nyo nga kami. Ano nangyari kahapon doon sa Kongreso po ng mga mangingisda? Yes, napakaganda po itong nangyari kahapon kasi sa utos nga po ni National Security Advisor Eduardo Anyo ay kailangan pulungin natin yung mga mangingisda para malaman natin yung mga problema nila, kung paano natin sila matutulungan at kung paano sila patuloy na mangingisda sa West Philippine Sea. Kasi at the end of the day, itong West Philippine Sea ay kailangan makinabang tayo rito, di ba? Lagi tayong may tension, lagi tayong may mga issues. Kailangan naman nagagamit natin yung karagatan, nagagamit natin ito para sa ating pangangailangan, sa ating food security, no? So mga 150 fishermen mula sa Santa Cruz, mula sa Masinloc at mula sa Subic, Zambales ay pinulong po natin sa Subic Gymnasium. At doon nagkaroon ng magandang diskusyon at naglabas sila ng kanilang mga reklamo at mga kuro-kuro at nagbigay din tayo ng tulong sa kanila para sa kanilang pangkabuhayan. Ano po ang pangunahing pakay ng Congress? Kumbaga, katulad na banggit ko kanina, para bang i-organize natin sila? Gagawin natin silang organisadong grupo para po mangisda dyan sa West Philippine Sea. Well, actually organized na sila, no? Meron silang mga asosasyon, yung for example, yung Subic Fishermen's Association na tumanggap nga ng isang malaking barko mula sa BIFAR, no? So tititanong natin kamusta na yung barkong nagagamit na ba nila, ano ba yung mga kailangan nila para mas magamit pa nila ito mas maayos. So nasabi nila for example sa amin na, sir, kailangan pa namin ng mga karagdagang payaw, no? So tamang-tama nandun yung BIFAR. So nag-commit ng BIFAR, sige, bibigyan namin kayo ng mga payaw, bibigyan namin kayo ng mga maliliit na mga bangka kasi itong ibinigay ng BIFAR is yung mother boat, no? Para maging mas maayos yung paggamit ng mother boat, kailangan pa nila ng mga maliliit na mga support boats na siyang pumupunta sa mga malalayong lugar at nagko-converge doon sa mother boat. So mga ganun yung mga naging diskusyon natin. At nagbigay din tayo ng tulong pinansyal sa kanila, Weng, no? Nakatanggap sila ng 10,000 bawat isa mula sa DSWD para sa kanilang pangkabuhayan, para mapaayos nila yung kanilang mga bangka at para magamit nila sa pang-araw-araw nila. Yung pagiging organisado po ng ating mga mangingisda. Kasi, Weng, ang nakikita ko dyan na paraan lang para makapangisda tayo ng matiwasay dito sa teritoryong ating nasasakop. Para bagang magsabay-sabay silang mangisda. Oo, maramihan. Kasi there's strength in numbers, di ba? Totoo Sabi yan, nga nila, oo. no? Kung sabay-sabay sila, siguro hindi magkakanda-ugaga yung mga Coast Guard ng China. Totoo. Na sila'y itaboy. Meron bang ganong klase ng effort ang gobyerno na, huy, magsabay-sabay kayo pagka nangingisda kayo? Yes, kasama po yan sa mga panawagan namin sa kanila. Sinabi namin na patuloy kayong mangisda sa West Philippine Sea, yan ang ating karagatan. Kasi pinaliwanag namin sa kanila na yung pangingisda nyo, yan yung contribution nyo sa pag-implement ng 2016 arbitral ruling, no? Napakaliwanag sa arbitral ruling na yan ay
exclusive economic zone ng ating bansa. On the part of government, merong BFAR ships na nagpupunta dyan, nagpupunta ang Coast Guard, nagpapatrolya, ang Philippine Navy nagpapatrolya. Ay sa part nyo naman, yung pangingisda nyo. Yan yung ating sagot sa sinasabi ng China na hindi namin pinapaniwalaan yung 2016 arbitral ruling na yan. Kasama kayo sa pag-implement niyan. So, kaya tayo nandun, kaya namin tinulong lahat ng mga mangingisda para palakasin yung kanilang loob, para marinig namin yung kanilang mga hinaing at para makapangisda sila ng maayos sa West Philippine Sea. I'm sure nabanggit po doon sa Congress kahapon yung pangamba ng mga, matagal ng pangamba ito, Joel, sa bawat interview natin na mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea, yung issue ng security. Palagi silang natataboy, walang nagsisecure sa kanya, galing po sa pwersa ng gobyerno. Ano po yung commitment doon sa Congress, sa panig ng gobyerno, paano sila isi-secure kung nasa laot sila, kung wala naman nagbibigay sa kanila ng proteksyon, baka po mabaliwala yung effort. Siguro real talk na rin, Weng, masundot ko na rin yung tanong mo kay ADG. Kaya pa ba nating depensahan yung ating mga mangingisda sa tuwing sila'y mangingisda po, tinataboy po sila ng mga dayuhan po dyan? Okay. Ganito po ang napag-usapan namin kahapon and tinanong talaga namin sila, kamusta yung pangingisda nyo sa West Philippine Sea? Yung iba po, ang sabi, 20 nautical miles pa lang mula sa Scarborough Shoal, tinataboy na kami. Yung iba naman, hindi kami tinataboy, nakakapangisda kami ng matiwasay. Yung iba naman sinasabi, nakakalapit po kami, no? 200 meters, 300 meters away from Scarborough. So iba-iba yung kanilang karanasan. So ang lumalabas po dito ay hindi naman sila hinaharang araw-araw, hindi naman sila may problema araw-araw, no? So ang naging commitment po ng national government sa kanila, tuloy nyo lang yung pangingisda nyo and tataasan ng gobyerno yung rotational presence. So ang ibig pong sabihin, BFAR, no? Constant presence doon. Pag nawala si BFAR, papalit si Coast Guard. Pag nawala si Coast Guard, babalik si BFAR. Ganun po yung naging usapan namin doon. Para naman merong laging nakaano sa kanila, nakabantay sa kanila. Ngayon, of course, there will be times na wala. Na alam mo naman, hindi naman ganun karami ang ating assets, no? Sometimes nadi-deploy kung saan-saan. So, ang naging usapan po doon yung Coast Guard District Station sa Subic, sa Zambales. Sila yung magsasabi. Magbibigay sila ng abiso sa ating mga mangingisda, no? At pag sinabi nila na wag muna kayong mangisda sa mga araw na to kasi ganito ang sitwasyon, kailangan po wag silang tumulak. At doon naman sa mga panahon na maayos ang karagatan at masisiguro ng ating pamahalaan yung kanilang kaligtasan ay tuloy-tuloy silang mangingisda. So nagkaroon po ng kumbaga Weng and Joel, nagkaroon ng koordinasyon, mas magandang koordinasyon between the Philippine Coast Guard Station doon sa Zambales at yung ating mga mangingisda. So kumbaga ADG, mayroong magsasabi sa kanila, wag muna kayong pumalaot ngayon, wala tayong pera sa dyan, baka masyado mainit, tsaka mainit ang sitwasyon. That's correct. But of course, ano lang yan, hindi naman yan lagi. Yes, no? opo. Kasi nga lumalabas sa konsultasyon namin, hindi naman araw-araw yung pangaharang. Alam mo, ang Chinese Coast Guard, napapagod din yan eh. Yeah. Di ba? Yung mahirap din yung deployment nila, no? So may mga araw daw na tinitingnan lang naman sila at hindi naman sila inaano, no? So ang aming payo sa kanila, constant coordination with the Philippine Coast Guard. Nandiyan naman ang ating pamahalaan to give you support kung sakasarali. Gaya nga nung nagpatawag kami ng Kongreso, alam namin hindi sila makakapagpalaot. Namigay tayo ng financial assistance, nagbigay ang DOH ng mga health kits, at nagkaroon pa tayo ng first aid training no sa kanila, isang buong araw first aid training para kung sakaling may mangyari sa kanila sa laot ay alam nila kung ano yung gagawin nila, yung kumbaga paunang lunas. Malaking bagay po yun kasi sa kanila hindi nila inaalala yung Joel yung ganong klase ng first. Sa kanila gusto lang nila maraming maiuwing isda sa Pampang. Tsaka diba? Yung mga tao doon, ang requirement lang sa pagiging mangingisda, Weng, pagka marunong kang lumangoy. Totoo yan. No? Pero hindi na rin naiisip ADG na kinakailangan din ng mga basic life support na training. No? Yung pong ayuda na binigay ninyo na 10K, ito ba'y magiging regular ng ayuda ng DSWD dito sa mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea sa tuwing hindi po sila nakakapangisda? Yes, meron po kaming usapan with the DSWD na every now and then, pag may mga sitwasyon na mga nangyayari, ay magbibigay
ang DSWD ng karagdagang tulong. So hindi lang po ito one shot deal, no? Commitment po ito ng DSWD, so we're coordinating with them para mapaalam sa kanila may ganitong sitwasyon, tulungan natin yung ating mangingisda kasi hindi sila nakapangisda. Okay. ADG, samantalahin ko na kasi marami pa rin nagkakaroon ng mga agam-agam at hinala na tayo bumigay doon sa issue ng Escoda kasi yung presensya natin doon nawala. Yung ating Teresa Magbanwa at it came after na magkaroon ng pagpupulong ang mga higher-ups ng Pilipinas at ng China. At sinasabing baka isa ito sa mga napagkasunduan. Ano ba ang magiging postura natin ngayon sa Escoda? Hindi ba natin popostihan po yan? Meron bang papalit sa Teresa Magbanwa? O iikutan na lang talaga natin yan? Yung tinatawag nating repositioning? Kasi maraming nagsasabi, hindi repositioning ang nangyari doon. Atras daw talaga yun, Atras daw talaga ADG. dahil kung repositioning, dapat merong karelyebo yung ating Teresa Magbanwa dyan. Ano ba talaga ang postura natin dyan, ADG? Ganito po yan, Joel, no? Definitely, I can say with confidence na hindi po tayo umatras dyan in the sense na parang ibinigay natin sa China. Kasi yan po yung naratibong nakikita ko sa mga column ni Bobby Tiglao, ni Lasasot, no? Yung mga pro-China influencers sa ating bansa na nawala na daw yung Escoda sa atin, no? Nagkaroon lang po tayo ng repositioning, yung ating Teresa Magbanwa ay may tama, no? Yung ating mga Coast Guard personnel ay kailangan ng umuwi, kailangan mag-reprovision. Hindi po tayo napilitan ng China, it was us that decided na ibalik yung Teresa Magbanwa. Ngayon, very clear po ang instruction ni National Security Advisor Eduardo Anyo na dapat may kapalit. So meron pong kapalit ngayon. Okay, pero ang napag-usapan po kasi namin, hindi na natin i-announce kung nasaan, kung anong barko, no? Pero definitely, Joel, I can say with confidence na meron pong kapalit na ang ating Coast Guard, may Coast Guard vessel na po tayo na nagpapatrolya sa Escoda Shoal. So, ang ginagawa naman po ng ating Coast Guard vessel ay bantayan. Siguruhin na walang reclamation, siguruhin na walang illegal na nangyayari dyan sa Escoda Shoal. And for us to be able to do that, kailangan may presensya po tayo. So meron po tayong kapalit ng Teresa Magbanwa na siyang nagbabantay ngayon. At hindi lang natin sa Escoda i-announce, Shoal. hindi lang natin ADG i-announce kung nasaan lugar kasi maraming chuchung kolumnista rito. Yes. Tama po yan. Opo. And lagi po tayong nasasabihan na wala daw po tayong operational security. Tayo daw po we are telegraphing our intentions and our plans sa People's Republic of China. So nagkaroon po kami ng shift sa aming communications na hindi na po natin ipapaalam. But we can assure the Filipino people na hindi po natin ibinigay ang Escoda Shoal. Pero pagka bang may nangyayari naman, ADG, hindi rin itatago po sa publiko? Yes, in fact, Weng, kinumpirma kahapon ng National Security Council namin na nagkaroon ng insidente sa Baho Damay Sinloc, no? Yung ating BFAR vessel ay dinikitan within 50 meters. Yung BFAR aircraft pala ng isang chopper mula sa People's Liberation Army Navy. So, tuloy-tuloy rin pa rin po yung transparency policy natin. At ipapaalam po natin sa ating mga kababayan kung may mga insidenteng nangyayari. At mag-i-embed pa rin po kami ng mga journalists sa mga missions natin sa West Philippines. That's a happy note in this interview, ADG, knowing na meron pa rin tayong presensya, no? Sa mga lugar nating inaangkin. Iyan. Yes. Joel, idagdag ko lang, no, as part of the Fisherman's Congress, na-raise din kasi ng mga mangingisda yung presyo ng kanilang mga nakukuha sa dagat, no, yung kanilang napapangisda, no. So kinausap natin ang LGU ng Subic at ang BFAR. Itong mga mangingisda na mapaganda yung presyo nung kanilang nakukuha sa dagat kasi ang reklamo nila mababa na daw yung bili sa kanila. So hinahanapan natin sila ng paraan para mawala yung mga middleman. Kasi mura daw na binibili yung kanilang mga pananim, yung kanilang mga isda. So part po ng tulong ng gobyerno ay matulungan sila sa supply chain para mas gumanda naman yung kanilang kita pang araw-araw. Para holistic naman yung approach dun sa problema po ng mga mangingisda.
Alright. ADG, salamat Yes. sa oras mo. Mag-ingat ka, ha? Thank you. Thank you po. Salamat Maraming sa salamat oras. po at mabuhay po kayo. Good morning, Assistant sir. Director General Jonathan Malaya, National Security Council, mga kapuso.